Sa mundong nakabase na sa kasarian ng pakikitungo sa tao, may pag-asa pa ba tayo na ito ay mabago? Sa henerasyong malaya ng pumili ng kasarian at boses na lamang ang sanata ng mga lumalaban, paano sila matatanggap sa lipunan? Habang kami nagsasaliksik, naisipan naming alamin ang perspektibo ng iba't ibang uri ng tao patungkol sa gender equality. Equally in schools. Bakit nga po importante itrato ng parehas ang lalaki at babae sa isang klase? Una kasi nga diba, like nakakalain kasi ng iba ng porket pang lalaki lang gawa, di na kaya ng mga pambabae. Tapos yung iba at the same time, di porket lalaki lang may kaya, di na kaya ng mga babae. Tapos dun kasi pag may equal sa isang, or may important na pagtrato sa isang klase, nakasya yung dalawang side ng gender kung saan napapakita nila na kaya nilang sumabay kahit anumang panglalaki man yung gawain or pangbabae man yung gawain. Well, it's always about education. We integrate, although I'm an English teacher, we integrate values and other subject matter in our discussion or in our lesson. So through education, we can support and we can educate people on what the community is all about and what they are standing for. They are humans too. Ibig sabihin nito, nire-respeto ko din kung ano sila bilang isang tao at may karapatan sila na respetuhin kagaya ng ibang tao. Hindi porket kung ano yung kasarian nila or kung ano yung pagiging out nila sa ibang tao or para sa sarili na ay hindi na dapat natin sila respetuhin kung ano dapat yung hindi natin respetuhin sa ibang tao because they have the right to be respected. Gayunpaman, hindi pa rin maiiwasan ng mga hadlang at isa na rito ang mga relihiyon. Hi, I'm Diana Guimares from Elevate. I love them, I love LGBT, but I don't support siguro yung practices. Like, I love the person, but how they live their life, I don't. Tapos ng aming pananaliksik, may nakausap kaming isang lalaki at tinanong kung ano ang kanyang karanasan sa hindi pantay na pagtrato at pakikisalamuha sa pagitan ng mga lalaki at babae. Hi, I am Daniel Timbad and I am 15 years old. So personally, I have experienced being treated harsh kasi kapag lalaki ka nga daw, dapat matatag ka dapat matapang ka. Pero may mga pagkakataon pa rin na vulnerable ka sa mga bagay, sa mga pangyayari sa buhay mo. And minsan, nasasabay yung mga problema sa mga tao. Ayun lang. For me, yung people in the community should stop that traditional thinking about men na kapag lalaki ka dapat matapang ka. Kasi yung mga lalaki may nararamdaman din yun eh. And hindi rin naman namin kaya i-handle yung sarili namin nang kami lang. So we all have to take strong actions about this matter. Mga lalaki ay nahihirapan sa pag-handle ng kanilang emosyon. Paano pa kaya ang mga lalaki na may pusong pangbabae? My name is Norma Benitez and I'm 16 years old. I think 6 years old to 7. And naalaman ko yun as part of LGBT kasi syempre, sarili mo, alam kung ano yung nararamdaman mo sa sarili mo. And isa pa, that time, for babae yung mga kasama ko sa bahay. And then, syempre, hindi may iwasan na pasuotin siya ng mga pambabae kasi babae sila. And, yes, ramdam ko na talaga na ganun ako ng pala, ganyan, ganyan. I think yung mga pambubuli, yung mga discrimination na pinagsasabi nila, yun nga, yung mga sabi nila bakla, isali sa lipunan. And then, ang pagiging bakla, hindi madali. Maraming kinaharap sa habang lumalaki ka kapag
kapart ka na LGBT or bakla ka, ganyan. Kasi hindi maiiwasan na mabuli ka ng ibang tao na kung na minsan sobrang mapanakit na yung mapananalita nila. Isa lang sila Daniel at Nelmar sa mga naapektuhan ng hindi pantay na pagtrato sa iba't ibang uri ng kasarian. Marami pang Daniel na mas pinipiling manahimik dahil natatakot na mahusgahan. At marami pang Nelmar na pilit inilalaban ang kanilang lugar sa lipunan. Ang respeto ay hindi nabibili. Ito ay pinaghihirapan at hindi hadlang ang kasarian upang ito ay makamtan.